po! Sobrang sakit na pa! Ayan na nababagay sa'yo. Ayaw mo magpakalalaki, ha? Sige, heto pantikman mo! Walang tigil sa kahampas ng sinturon si Mang Efraim sa anak nitong si Jude. Walang pakialamang may edad na lalaki kahit saang bahagi ng katawan matamaan ng anak. Basta mailabas lang ng kanyang ama ang galit nito mula sa nalaman tungkol sa pagkatao niya. Nang bubuelong hahataw ulit si Mang Efraim kay Jude, alertong pinigilan ni Aling Eloisa ang malupit nitong asawa. Mahigpit na hinawakan nito ang kanang braso ng lalaking nagdikit na ang mga gigil ng ngipin sa sobrang galit. Tama na. Ako na lang ulit ang saktan mo. Sa akin may baling ang galit mo. Huwag na sa anak natin. Bitawan mo ko, Eloisa. Binibigyan ko lang ng leksyon yung anak mo para magtanda. Nagpumigla si Mang Efraim mula sa pagpigil na yon ng ginang. Walang nagawa si Aling Eloisa sa lakas ng asawa niya. Muli ulit nakatikim ang binatang binabae mula sa halimaw nitong ama ng malakas na hataw ng sinturon. Daing ng daing si Jude ngunit wala siyang magawa kundi tanggapin ang hagupit ng maling pagdidisiplina ng kanyang ama. Ayoko na! Namaluktot si Jude sa isang sulok. Sa bawat pagtakas ng luha ng binata ay nagmula sa mga latay at sugat na nararamdaman nito mula sa bakal na kamay ng padre de pamilya. Sinabing tama na eh! Tigilan mo na, maawa ka! Hindi na nakapagtimpi si Aling Eloisa. Hindi na matiis ng ginang na lalong magdusa ang anak mula sa halimaw na haligi ng tahanan. Kaya mahina nitong itinulak ang asawa. Bakit mo ako pinipigilan? Pinunasan muna ni Aling Eloisa ang nangingilid na luha sa mga mata bago matapang na sumagot. Ano bang nagawang kasalanan o kamalian ng anak natin? Bakit mo pinagmamalupitan ng ganyan? Wala kang awa! Bulag ka ba, ha? Mali ang ginagawa niya dahil lalaki siya. Tignan mo, ginawang payaso ang pagmumukha. Tama ba yan? Napaka-immoral! Tinapunan siya ng ama ng nakamumuhing tingin. Sobra na siyang nanginginig sa takot. Hindi niya sukat akalaing mahuhuli siya sa akto ni Mang Efraim na kinukulayan gamit ng kolorete ang mukha niya. Ganon? Kung immoral ang turing mo dyan, Efraim, paano na lang kaya ikaw? Kung abusuhin mo ang anak mo, parang hindi siya tao. Anong sabi mo? Aray! Isang malakas na sampal sa likuran ng palad ni Mang Efraim ang natanggap ni Aling Eloisa. Napahawak tuloy ang ginang sa nasaktang kaliwang pisngi. Palibhasa kinukonsinti mo eh! Dahil sa nasaksihan ni Jude na pananakit ni Mang Efraim sa kanyang ina, nagkalakas loob ang binata na itayo ang sarili. Buong loob na hinarap ang ama at buong tapang na nagtanong. Bakit mo naman sinampalang mama? Tumahimik ka! Huwag mo akong pakialaman! Hindi ko siya kinukonsente! Anong hindi? Alam mo na nga ang kagaguhang ginagawa ng anak natin. Hinahayaan mo lang? Bakit di mo siya pinigilan sa makasalanan niyang ginagawa, ha? Isa kang pabayang ina! Nagpanting ang magkabilang tainga ng ginang na sinagot muli ang asawa. Kung ako pabayang ina, ikaw naman abusado! Wala kang kwentang ama! Wala kang puso! Anong sabi mo? Pinanlakihan ni Mang Efraim na mga mata si Aling Eloisa at tangka muli itong sasampalin. Ngunit parang yelong nanigas ang braso nito nang magbanta ang ginang. Sige, ituloy mo! Subukan mo lang gawin ulit yan! Marahang lumapit si Jude kay Aling Eloisa. Mahigpit niyang niyakap ang inang naiiyak sa galit sa sitwasyon nilang dalawa. Sawang-sawa na ako sa pananakit mo sa akin. Pero tiniis ko yun para lang sa pagsasama nating dalawa. Para sa anak natin. Alang-alang sa pamilyang to.
Kaya okay lang nasaktan mo ko ng paulit-ulit, physical man o emosyonal. Pero ibang usapan na kapag anak na natin ang sinaktan mo. Magkakasubukan talaga tayo. Galit ang mga kataga nitong sambit sa mister. Ba't ang lakas na ng loob mong sagutin ako Ito ang pakatandaan mo. Ako ang padre de pamilya dito. Ako pa rin ang masusunod sa pamamahay na ito. Ako ang hari ninyo. At kayo, mga alila ko lang kayo. Kaya ikaw, kayong dalawa, umayos-ayos kayo kung ayaw niyong tamaan ulit sa akin. Labas sa ilong na tumugo ng ginang habang nakayakap ang anak nitong si Jude sa baywang niya. Sige lang, saktan mo ako! Kahit ilang beses mo akong bugbugin. Pero kapag pinagmalupitan mo pa ulit ang anak nating dalawa, magkakamat tayo na... Dumapo ulit kay Aling Eloisa ang makapal na palad ng mister. Sabi nang huwag kang sumagot. Binibigyan mo lang lalo yan ng dahilan para mas lalong baguhin kung ano siya. Para ituloy ang pagiging bakla niya. Pabaya ka talagang ina. Pabayaan na pala sa'yo ang hayaan ng anak natin kung anong magpapasaya sa kanya. Ganon ba? Ha? Anong sabi mo? Bakit hindi mo hayaang sumaya ang anak natin? Pabayaan mo na siya! Sumaya? Ano? Para maging bakla? Isang binabae? Ganon ba, ha? Sininghala ni Mang Efraim si Aling Eloisa na nagpangatog naman sa mga tuhod na mag-ina. Tama na po, pa! Gusto ko pong maging babae. Ganito na po ako. Wala na po kayong magagawa doon. Ito po yung nilalaman ng puso ko Katawan ko ay si Jude, pero ang sinisigaw ng puso ko ay si Juding. Bakit hindi nyo na lang po ako tanggapin na maging si Juding, pa? Ano ka mo? Nahihibang ka na ba? Kasalanan sa Diyos yan, anak! Kumala siya mula sa pagkakayakap sa ina. Hinarap ni Jude ang ama at buong pagmamalaking sumagot sa may edad na lalaki. Wala po akong pakialam kung kasalanan o mali sa mata ng Diyos itong ginagawa ko. Pero mapipilit ko ba ang sarili kong magpakalalaki kung hindi ko naman po talaga kaya? Sa tingin niyo madali yun, pa? Mapupunta ka sa impyerno. Sinasabi ko sa iyo, anak. Bakit? Hindi pa ba impyerno itong ipinapalasap niyo sa amin ni Mama, pa? Ha? Ang saktan kami kahit wala naman kaming ginagawang masama sa iyo? Ganun ba, ha? Aray! Isang puwersadong sapak ang natanggap niya mula kay Mang Efraim, dahilan upang dumugo ang sulok ng labi nito. Ginagalit mo talaga ako, no? Sinasabi ko sa'yo, baguhin mo ang sarili mo. Magpakalalaki ka sa ayaw mo o sa gusto. Isang beses pa talaga kitang mahuling nagbe-makeup. Hindi lang mga latay sa katawan mo ang ipatitikim ko sa'yo. Mas grabe pa dyan! May himig na pagbabanta ni Mang Efraim kay Jude. Kaagad naman yung kinontra ni Aling Eloisa. At bakit? Anong gagawin mo sa anak natin, ha? Sabihin mo sa akin, ano? Ha? Ano? Heto. Ngumisi ng nakakaloko ang Ginoo at may hinugot sa bulsa ng baywang ng pantalon nito. Parehong nanlaki ang pares na mga mata ng mag-ina sa bakal na armas na inilabas ni Mang Efraim. Saan mo nakuha ang baril na yan, Efraim? Delikado yan. Baka makalabit mo. Walang pagsidla ng takot ng ginang nang itutok ni Mang Efraim sa mag-ina nito ang baril na yon. Niyakap siya ni Aling Eloisa na nanginginig ang buong katawan. Wala ka na doon, ha? Ibinaba nito ang bakal na armas at ibinalik sa pagkakasuksok sa baywang. Basta ito ang magiging parusa ng anak mo kapag hindi siya tumupad sa usapan. Nag-angat ng ulo si Aling Eloisa na tinanong ang asawang matiim na tumingin dito. Ano?
Papatayin mo ang sarili mong anak? Ganun ba? Magagawa mo yon? Oh, at bakit naman hindi? Hindi ka na naawa! Wala kang puso! Heto lang ang tanging paraan para maging lalaki ang anak natin. Wag, Ephraim! Kahit ako na lang, parang awa mo na! Nahintakutan naman si Jude sa pagsasakripisyo ng ina nito sa kanya. Ma, wag na po. Tama na po, ma. Isang pasya ang isinagot niya sa ama, nang sa gayon ay hindi na sila pagbalingan ng pagbabanta ng hayop nilang padre de pamilya. Pa, sige na. Magpapakalalaki na po ako. Sige na po. Tigilan niyo na lang po ang pananakit sa akin, lalo na kay mama. Yan. Mabuti nang nagkakaliwanagan. Pailing-iling na pumasok na si Mang Ephraim sa silid nito. Parehong nag-angat na magkabilang balikat ang mag-ina dahil sa gulat ng pabalibag na isinara ng may edad na lalaki ang pinto ng kwarto. Mahigpit na nagyakap muli ang mag-ina sa isa't isa at panaka-nakang humikbi. Anak, bakit mo sinabi yun? Ikaw rin ang mahihirapan yan, Juding ko, anak. Mama, patawarin niyo po ako kung pati kayo nadamay sa pagkapusong babae ko. Wala kang kasalanan, anak. Nagpakatotoo ka lang naman eh. At walang masama doon. Ako nga ang hihingi ng tawad sa'yo, Juding. Bakit naman, ma? Kasi hindi kita nabigyan ng gabay nung bata ka pa. Kaya rin siguro nagkaganyan ka. Itinapat ni Jude ang hintuturo sa labi ng ina. Ma, shh. Wala kang kasalanan kung bakit naging ganito ako. Ang puso ko na nagsasabi sa akin na babae talaga ako. Oo, itong mukha ko, ang katawan ko at yung ano ko ay panglalaki. Pero anong magagawa ko? Mahinhin talaga akong kumilos. Nagkakagusto ko sa straight na lalaki. Nagnanasa ako sa abs ng mga boylet. Kaya alam ko na sa sarili kong bakla talaga ako. Babae pala. Pak, palong-palo, ganern. Ginulo ni Aling Eloisa ang buhok ng binatang binabae at natatawa-tawa. Basta anak, kahit ano ka pa, ito lang ang pakakatandaan mo ha. Mahal na mahal kita, Jude o Juding. Palagi lang ako nakasuporta sa'yo kung ano man ang nilalaman ng puso mo. Ang mahalaga, wala kang inaapakang tao. Wala kang ginagawang masama. Pababang kumurba ang mga labi ng binatang binabae. Pero ma, si Papa. Minarkahan pa siya ng halik ng ina sa pisngi niya na nagpabalik sa pagkurba sa kanyang mga labi. Ano ka ba? Hayaan mo na ang papa mo. Natatakot po talaga ako, May. Hindi ko po talaga kayang magpakalalaki. Ay naku anak, huwag mong ikulong ang sarili mo lalo na sa pasya ng ama mo. Malaki ka na, may sarili kang isip. Pero baka po patayin niya po ako, Ma. Ayoko pa pong mamatay. Gusto ko pa pong matupad ang pangarap kong maging professional interior at fashion designer. Hinagod siya ng marahan ni Aling Eloisa sa likuran upang mapanatag kahit papaano. Naniniwala ako anak, hindi magagawa sa iyo yun ng ama mo. Papa mo pa rin siya at anak ka pa rin niya. Walang ama ang papatayin ng sarili niyang anak. Panakot niya lang yun sa'yo para kumilos ka ng naayon sa iyong kasarian. Pero paano po? Matulungan niyo po ako. Malalim na napabuntong hininga si Aling Eloisa. Sa ngayon, nak, pagbigyan mo na muna ang papa mo kahit 1 linggo lang. Magpakalalaki ka na muna. Nagsalubong tuloy ang magkabilang kilay ni Jude sa sinabi ng ina. Ha? Mudrakels naman. Akala ko ba suportado mo ko kung ano man ang gusto ko? Nak, 1 linggo lang naman. Ano ka ba? Mahirap po, Mother dear. Nakakaloka.
Gumagamit na ng gay language si Jude dahil hindi na nito natiis ang sariling kasarinlan sa buong pagkatao ng pagiging isang kapederasyon. Naupo sila sa mahabang bangko habang masinsinan siyang kinakausap ng ina. Kahit ako man ang nasa kalagayan mo, anak, mahihirapan din talaga ako. Pero sa ngayon, wala talaga tayong ibang magagawa. Malalim na napabuntong hininga ang binabaing binata at sumang-ayon na lamang sa suwestyon ng ina. Ay, sinabi mo po, May. Nagkibit balikat siya. O edi sige po, para sa ikasasaya ni Papa, magpapakalalaki ako ng 1 linggo. Kalurkay naman ito. Hindi ko ito makikerry. Muli ay isang mahigpit at mainit na yakap ang natanggap nila sa isa't isa. Hinalikan nila pareho ang magkabilang pisngi nang nag-uumpisa na namang magbadya ang pagtakas ng mga luha sa mga mata ng isa't isa. I love you, anak, Juding ko. I love you too, Ma. Hoy! Kayo mag-ina kayo! Wala pa tayong hapunan! Nagdadrama na naman kayo dyan sa isang sulok! Kumilos na kayo! Tatamaan na naman kayo sa akin! Sige kayo! Tumalima ang takot na si Aling Eloisa sa sigaw na yon ng mister nito. Kumilos na ang ginang nang sa gayon, wala nang masabi pa si Mang Efraim na kung ano-ano kapag naihanda na ang makakain nito sa hapagkainan. Juding, tulungan mo ko, bilis! Baka mapagalitan na naman tayo ng papa mo nito eh. Magwawala na naman yun. Sige po, Ma. Nandyan na po. Mabilis pero may pag-iingat na inihanda ni Jude ang pinggan nilang tatlo at mga kubyerto sa ibabaw ng hapagkainan. Nilagyan na lamang ng ginang ng kaunting pampalasa ang iniinit na adobo bago ihain. Pareho nilang tinawag si Mang Efraim na kasalukuyan na palang nahihimbing sa pagtulog sa loob ng kwarto. Nagsenyasa ng mag-ina kung gigisingin ang kanilang padre de pamilya. Ngunit sa huli, hindi na nila ito inistorbo pa. Baka kasi mas lalong magalit. Kumain na lang tayo, anak. Naririnig ko ng kumakalamang sikmura mo. Mamaya ko nagagamutin yung mga sugat at latay mo sa katawan. Bilis na, para may lakas ka kahit paano. Mabigat na napabuntong hininga si Jude. May lakas para bugbugin ulit ng hinayupa kong ama. Mahina siyang pinagbawalan ng ina na napalingon sa silid ni Mang Efraim. Shh! Baka marinig ka ng papa mo, Juding. Ano ka ba? Si Papa naman kasi. Basta kumain ka na lang dyan. Huwag nang maraming sinasabi. Sige ka, baka magtampo ang grasya sa atin yan. Panay-panay sa kasusubo ang binata at ang ginang ng kinakain. Natapos na lamang sila na hindi iniistorbo ang ama mula sa mahimbing na pagkakatulog. Naguurong na nang hugasin si Jude sa lababo nang marinig ang nakakatakot na boses ng ama. Eloisa! Jude! Aba, bakit hindi niyo ako ginising? Ha? Nagulantang ang binatang binabae at kaagad na napatakip ng bibig nang marinig ang malakas na lagapak ng sampal mula sa hindi kalayuan. Rinig na rinig niya ang pagpalahaw ng iyak ng inang si Aling Eloisa mula sa sala. Napatakbo si Jude doon at naabutang nakasabunot ng buhok si Mang Efraim sa asawa. Aray ko! Nasasaktan ako, Efraim! Ano ba? Hindi niyo man lang ako ginising? At kayong dalawa lang ng anak niyo nagsusulo sa adobo, ha? Mga makasarili! Aray, tama na! Mas lalong diniinan ni Mang Efraim ang pagkakasabunot nito kay Aling Eloisa at halos matanggal na lahat ng anit nito sa buhok. Baka kasi magalit ka kapag ginising ka namin ang anak mo. Aray, tama na! Ang sabihin mo, gusto niyo lang akong ubusan ng ulam, ha? Lumiliyad na ang ginang sa mariing pagkakasabunot ng mister nito kay Aling Eloisa. Kaya naman, kumilos na si Jude upang pigilan ang kanyang ama. Pa!
Hindi ba kayo naawa kay Mama, ha? Bitawan mo siya! Kitang-kita niya ang sakit na bumabakas sa itsura ni Aling Eloisa sa kamay ng kanyang ama. Awang-awa siya rito. Ngunit hindi naman naaawat si Mang Efraim at mas lalo pang piniga ang buhok ng may edad na babae. Mas lalong dumaing sa sakit ang mama ni Jude. Tama na! Ano ba? Hindi na nakapagpigil si Jude. Sinugod niya na ang ama. May pumitik sa isip ng binata nang maalala ang baril na nasa bewang nito. Mabilis na hinagilap ni Jude ang bakal na armas sa bewang ni Mang Efraim. Walang pagsidla ng galit na bumakas sa itsura ng Ginoo nang itutok sa kanya ang sarili niyang baril. Gago kang bata ka! Ibalik mo sa akin yan! Pakawalan mo si Mama, kundi ipuputo ko sa ito! Bumakas ang takot sa muka ni Mang Efraim. Mula sa galit na itsura ng may edad na lalaki, napalitan niyo ng malamlam at maamong mukha. Nakita niya sa pares na mata ng ama ang takot. Anak, pwede naman natin pag-usapan to, hindi ba? Bitawan mo si Mama! Naninindak na pinanlakihan niya ito ng mga mata. Wag mo iputok yan, anak! Bitawan mo sabi si Mama eh! Mas lalo pang inilapit ng binatang binabae ang bakal na armas sa ama. Napalagok ng laway ang may edad na lalaki kaya napilitan itong pakawala ng asawa. Pinagsabihan naman siya ni Aling Eloisa na ibaba na ang baril. Anak, bitiwan mo na yan. Hayaan mo na papa mo. Sige na. Hindi, Ma. Sumusobra na siya. Hindi niya tayo pwedeng ganituhin lang. O yan, binigay ko na sa'yo ang mama mo. Ibalik mo na sa akin ang baril ko. Tangkang hahakbang papalapit na sana si Mang Efraim kay Jude. Ngunit tinutok niya sa mukha nito ang baril nang may mabigat na presensya. Sige, subukan mo lumapit. Sinasabi ko sa'yo, kakalabitin ko talaga to. Mariing hinawakan naman ng mahigpit ni Aling Eloisa ang kanyang braso upang mapigilan siya sa kung anumang maaaring gawin. Anak, pakiusap. Ibaba mo na yan. Makukulong ka kapag itinuloy mo yan. Parawawa mo na, anak. Huwag mo kay putok. Makinig ka. Para namang walang narinig si Jude. Patuloy pa rin niyang itinutok ang delikadong armas habang nanginginig sa halimaw na ama. Umangat pareho ang magkabilang balikat ni Jude at Aling Eloisa nang tumawa ng hungkag si Mang Efraim. Eloisa, huwag mong pigilan ang anak mo. Hayaan mo siya sa kung ano man ang gagawin niya sa akin. Malaki na eh, kaya ang lakas ng loob. Ano, Jude? Sige, tuloy mo. Barilin mo ko. Patayin mo ang sarili mong ama. Sige! Namuuna ang butil-butil na pawis sa noo at batok ng binatang binabae. Mukhang siya pa yata ang kinakabahan ngayon at hindi ang kaharap sa tangkang gagawin. Ano, Jude? Ano pang hinihintay mo? Iputok mo na! Anak, wag! Napapikit pareho ng mariin ang mag-ina ng buong loob na kinalabit ni Jude ang gatilyo ng baril na yon. Para bang tumigil pareho ang kanilang mundo, ngunit isang saglit pa, wala naman silang narinig na pag-aalingaw-ngaw ng putok ng tangan niyang delikadong armas. Marahang dumilat ang binatang binabae. Walang bala ang bumaon sa noo ni Mang Efraim. Maski ang pagtalsik ng dugo sa kanilang muka ay hindi nila naramdaman. Tumambad lang sa mag-ina ang nakangising demonyo ng kanilang padre de pamilya habang pagak na tumatawa. Anong akala nyo sa akin? Tanga para lagyan ko ng bala yan? Mga ugok! Hindi. Akin na nga yan! Inagaw ng may edad na lalaki sa anak nito ang baril. Mabilis na sinidla ni Mang Efraim yon ng mga bala, saka ikinasat itinutok yon sa mag-ina.
Alertong napaatras si Jude habang si Aling Eloisa ay napapikit. Alalang-alalang niyakap siya ng mahigpit ng ina. Huwag, Efraim! Huwag! Maawa ka! Oh, edi ngayon takot na kayo kasi may bala na. Pawag! Pumasok kayo sa loob! Ha? Ano? Sabing pumasok kayo sa loob! Mga bingi! Wala na lamang nagawa ang mag-ina kundi buksan ang kwarto ni Mang Efraim, saka pumasok doon. Diyan lang kayo ah. Kapag nagtangka kayong tumakas, alam nyo na ang mangyayari sa inyo. Ganito! Malakas na napatili si Jude na parang binabae nang paputukin ni Mang Efraim sa itaas ang tangan-tangan nitong baril. Ba't sabi kong kumilos ka ng lalaki? Ano? Sorry na, Pudra. Hindi ko kasi carry eh. Bigla na lamang lumitaw ang pagiging binabae nito sa harap ng ama. Dahilan upang mas lalong bumangis ang itsura ni Mang Efraim. Ayusin mo sabi ang pananalita mo eh! Sa pagtutok na yon ng Ginoo kay Jude ng baril, hinarangan siya ni Aling Eloisa ng patalikod. Hinagkan siya ng ginang upang maprotektahan ang anak. Huwag, Efraim! Huwag matutukan ng baril ang anak natin! Parang awa mo na, baka maputok mo yan! Mag-isip ka! Pagsabihan mo yung anak mo, Eloisa! Ipakita pa niyang muli sa akin yung kabaklaan niyang yan. Tutuluyan ko na yan! Oh na, Efraim! Umalis ka na! Kumain ka na doon! Sige na! Ibinaba naman ni Mang Efraim ang bakal nitong armas at ibinalik muli sa pagkakasuksok sa bewang nito. Malakas na isinarado noon ang pinto ng kwartong pinagkulungan sa kanila. Talagang ayaw na silang pakawalan pa ng halimaw na haligi ng kanilang tahanan. Natatakot din kasi ito na baka iwan siya ng mag-ina. Iyak ng iyak si Aling Eloisa na hinahaplos ang mukha ni Jude. Pinapatahan naman niya ang ginang. Ma, tama na. Wala na si Papa. Hindi niya na tayo sasaktan. Tumahan ka na po. Stop na. Anak, tama ka nga. Sumusobra na ang ama mo. Panahon na nga siguro para turuan ko siya ng leksyon. Nagkaroon ng dalawang guhit sa pagitan ng noo ang binatang binabae. Hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng ina. Mother dear, ano pong tuturuan ng leksyon? Si Pudra po? Pinunasan muna ni Aling Eloisa ang ilang mga luha sa kanyang mga mata. Pinanatag nito ang sarili, saka pinaliwanagan ng anak. Panahon na nga siguro para sabihin ko sa iyo to, anak ko, na hindi pa alam ng kahit na sino, lalo na ng ama mo. Mas lalong naguluhan si Juding sa ipinahayag ng ina. Ang ano po? Hindi ko talaga maintindihan, Mother dear. I can never understand what are you talking about. Hinawakan siya ni Aling Eloisa sa magkabilang kamay nito ng mahigpit. Tiningnan siya nito ng mata sa mata. Tinitigan siya ng ginang na tila kinukumbinsi siyang makinig lang dito. Anak, makinig ka. Isa akong mangkukulam. Pagsisiwalat ng ginang sa kanya, dahilan upang marahang manlaki ang pares ng mga mata ni Juding. Ano po, ma dear? Pakiulit nga po. Juding, hindi ka naman siguro bingi, hindi ba? Gaya ng sinabi ng ama mo sa atin kanina. Itinirik ni Juding ang mga mata at natawa ito. Ma dear, true lalo ba ito? You're a witch? Hindi makapaniwalang tanong ni Juding kay Aling Eloisa. Tinanguan siya ng ginang dahilan upang mapatakip ng bibig ang binatang binabae. Oo, kaya kukulamin na natin ang papa mo para magtanda na siya at mapagtanto niya lahat ng pang-abusong ginagawa niya sa atin at tumigil na. Ibinaba ni Jude ang mga kamay nito at malungkot na nag-iiling sa ginang. Hindi ko kaya, ma. Wag.
Rinig niya ang pagbuntong hininga ni Aling Eloisa na diskumpiyado rin sa gagawin. Ako rin naman, anak. Hindi ko rin alam kung gagamitin ko sa papa mo yung nalalaman kong karunungang itim. Hindi ko yata kaya. Napapaisip din naman ako. Kasangkapan niyo ng demonyo, Mother dear. Pwede naman natin siyang kasuhan na lang, ganun. Sa puntong yon, si Aling Eloisa na ang malakas na umiling. Mas lalong ayoko, anak. Hindi ko maaatim yun. Pero Mudra, Hindi ko kayang makita ang papa mo na nagdurusa sa kulungan. Hindi ko siya kayang makita sa ganong klase ng kalagayan. napakamot ng ulo si Juding. Pero mas lalo namang hindi ko kering makita kang araw-araw na sinasaktan ni Papa, Mother. Tayo! Kahit bigyan ko na lang siya ng leksyon sa alam kong pangungulam, wag lang na makulong siya. Ayoko! Hindi ako makakapayag. Hindi, anak. Mother dear naman, kung bibigyan natin siya ng leksyon, sa batas natin ipaubaya, sa mga otoridad, at huwag sa sarili nating mga kamay. Mahirap kasi sa kulungan, anak. Naintindihan mo? Pero mas mahirap kung araw-araw na lang tayong pagmamalupitan ni Pudra. Mahal ko pa rin ang papa mo, anak, kahit ganun siya. Natirik ni Juding ang kanyang mga mata. Ano ba? Putulin mo ng pagiging martir mo sa lalaking yan, Madir. Sorry, anak, ha. Hindi ko kayang isuplong ang papa mo sa mga alagad ng batas. Mainam sana na turuan na lang natin siya ng leksyon. Sa pangungulam. Basta, kahit anong mangyari, Madir, wag na wag mong gagamitin yung nalalaman mo sa itim na kapangyarihan sa kahit na sino. Sinasabi ko sa iyo, Madir, para mo na ring isinanla ang buhay mo sa kampo ni Satanas. Anak, nung natutunan ko to, alam kong nagkasala na rin ako sa Diyos. Ang Diyos naman natin ay mapagpatawad, Madir. Kung ganun, hihingi na lang ako ng tawad sa kanya pagkatapos kong turuan ng leksyon ng papa mo. Napahawak sa noo si Juding. Tinirikan niya ng mga mata ang ina. Naku naman, Madir, hindi mo ko naintindihan eh. Hindi, ako yung hindi mo maintindihan, Juding. Pagtatalunan pa ba natin ito, Madir? Kasuhan na lang natin si Pudra Kels. At bakit? Anong kakasuhan ka mo? Magkasabay na lumingon ang mag-ina nang malakas na bumukas ang pinto ng silid at iniluwanon si Mang Efraim. Sumalubong agad sa kanilang ilong ang amoy ng alak. Tila ba nagpakalasing ito ng sobra matapos nilang magtalong tatlo kanina. Wala, Father dear. Hindi. Rinig na rinig ko sa dalawang tenga ko nakakasuhan nyo kung mag-ina kayo. Tama ba? Ha? Lasing ka lang, Efraim. Mali ang pagkakarinig mo. Tara na, pupunasan na kita. Namumula na yung mukha mo. Tumayo sa pagkakasalampak si Aling Eloisa at akmang aakayin si Mang Efraim ngunit binawi nito ang kanyang braso. Bitawan mo nga ako. Aray ko! Lumagapak na naman sa mukha ng ginang ang malapad na kamay ni Mang Efraim. Pinuntahan agad niya ang inang hawak-hawak ang nasaktang pisngi. Pa naman! Sinampal mo na naman si Mama! Aba, kulang pa yan sa kanya. Nakaharap lang dito ang mag-inang masamang pinupukulan ng makahulugang tingin. Ano? Bakit kaya ngayon makatingin sa akin? Anong binabalak nyo, ha? Papatayin nyo ako? Ipapakulong nyo akong mag-ina kayo? Ha? Hindi, mali nga ang pagkakarinig mo. Hindi ganun. Hindi ako tanga. Lasing lang ako pero malinaw na malinaw sa pandinig ko. Nakakasuhan nyo ako. Tama na pa! Huwag ka na magsalita, please lang! Labis na nagmamakaawa si Jude kay Mang Efraim, ngunit hindi nangimi ang kanyang ama. Dinuro-duro siya nito habang kagat-kagat ang labi. Hindi. Huwag mo akong pigilan sa lumalabas sa bibig ko, ha? Ipakukulong pala, ha? Sige, bago nyo ako ipakulong, uunahan ko na kayo. Teka pa, anong
gagawin nyo? Bakit may malaking lock? Teka, ano to? Ikakandado mo ang pinto? Kayo ang ikukulong ko rito. At hindi na kayo makakalabas pa. Kahit kailan. Akin na yan, pa! Huwag mong gawin yan, pa! Ano ba? Mabilis na inagaw ni Jude sa kanyang ama ang kandado ng pinto. Bumakas ang masidhing galit sa pagmumukha ng Ginoo sa ginawang yun ng anak. Sabing wag mo akong pakialamang bata ka! Dahil doon, nabura ang kalasingan sa utak ni Mang Efraim at malakas na sinuntok siya nito sa mukha. Kaagad na natumba sa sahig ang binatang binabae at napahawak sa nasaktan nitong labi. Anak! Alalang-alalang nilapitan ni Aling Eloisa si Jude na umaagos na ang dugo sa butas ng ilong nito. Sumusobra ka na talaga! Bakit mo binangasan ang anak natin? Walang hiya ka talaga! Ikukulong ko kayo rito! Hindi! Hindi mo pwede gawin sa amin to! Ba't sumasagot ka pa, ha? Inakmaan si Aling Eloisa ng suntok ni Mang Efraim. Napailag ang ginang ngunit hindi yun natuloy. Bagkus ay binawi ng may edad na lalaki ang kandado sa anak. Dito lang kayo, ha? Sinasabi ko sa inyo, walang lalabas. Hindi niyo ako mapapakulong na mag-ina kayo. Narinig ni Jude at Aling Eloisa ang pagkandado sa pinto ng silid. Binigyan naman ng paunang lunas ng ginang ang binatang binabae gamit ang kaalaman nito sa itim na pagdarasal. Sumang-ayon na rin siya gayong hindi na sila makalabas pa para makakuha ng planggana at mainit na tubig upang gamutin ang sugat na natamo mula kay Mang Efraim. Dumaan pa ang 2 araw at talagang hindi na sila pinalabas ng haligi ng kanilang tahanan. Kung minsan ay hindi na sila dinadalhan na makakain nila dito. Talagang tiniis na sila ni Mang Efraim. Wala itong pakialam kahit mamatay ang mag-ina na nakakulong sa kwartong yon sa gutom. Ang importante dito, hindi nila ito maisuplong sa pulisya. Dahil doon, nagkaroon ng hinanakit si Jude sa amang mas pinili ang sarili kaysa sa kanyang pamilya. Tama ka nga, Mother dear. Maski lasing o hindi si Papa, hindi na matatanggal sa katawan niya ang pagiging abusado. Mapanakit pa rin siya. Sawang-sawa na akong makatanggap ng latay at pasa sa katawan galing sa tarantado kong ama. Tahimik siyang sinaway ni Aling Eloisa. Huwag kang magsalita ng ganyan, anak. Ama mo pa rin siya. Baka marinig ka na naman niya. Sige ka. Opo, tarantadong ama. Shh! Hinaan mong boses mo. Ano ka ba? Hindi man lang tayo makahingi ng tulong sa kapitbahay. Ang masakla pa, ginugutom niya tayo. Hindi na siya tao, Mother. Hayop siya. Grabe siya sa atin. Nang humagulgol si Juding, ikinulong siya ng ginang sa mga bisig nito. Binigyan siya ng mainit na yakap ng ginang nang sa gayon ay kumalma siya kahit papano. Basta anak, nandito lang ako para sa'yo ha. Mahal na mahal kita kahit anong mangyari. Kaya natin to. Hindi natin iiwan ang isa't isa. Nang magkala sa pagkakayakap sa isa't isa, saka naging seryoso ang itsura ni Juding. Desidido na ako, Mother dear. Kulamin na natin si Pudra Kels. Tuturuan lang natin siya ng leksyon, anak. Hindi natin ilalahat ang aking mga nalalam. Hindi, Ma. Pinutol ni Jude ang susunod na sasabihin ng ginang. Kahit buong puwersa na nating gamitin sa hayop na lalaking yun ang kapangyarihang itim na nalalaman mo. Dahil sinasagad niya ako. Anak! Saan ba natin gagawin ang ritual, Ma? Kating-kati na akong kulamin si Papa. May alam ako. Pero saan nga po natin gagawin, Mudra? Kung nakakulong lang po tayo dito sa kwarto na ito. Hindi po natin alam paano tayo makakatakas dito.
Sandali, may gagawin ako. Mariing pumikit ang ginang. Bumuka-buka ang bibig ni Aling Eloisa na tila ba may ibinubulong sa hangin. Mudra, ano Shh! Huwag kang maingay, nagko-concentrate ako. Tinapik ng mahina ni Juding ang pasaway niyang bibig. Sabi ko nga tatahimik lang ako. Ilang saglit pa, marahang idinilat ni Aling Eloisa ang mga mata. Gulat na gulat ang ekspresyon ni Juding sa biglang pag-iiba ng kulay ng mga mata ng ina. Nagkukulay dilaw na yon sa hindi niya mawaring dahilan. Taray, Mudra, nakakontak lens yan? Pak na pak ha? Hindi naman matinag ang mga mata nitong ipinukulyon sa pinto ng silid. Mudra, anong gagawin mo? Napatapik ang mga daliri niya sa hangin nang magkaroon ng lamat sa pagitan ng pinto ng kwartong pinagkulungan sa kanilang mag-ina. Hangang-hanga siya sa ipinamalas na kapangyarihan ni Aling Eloisa. OMG! May superpowers ka, Mudra! Mas lalo pang tumalim ang pares na mga mata ni Aling Eloisa na itinuon yon sa pinto ng silid. Seryosong-seryoso nitong binibiyak ang pinto gamit ang mga ibinubulong na Latin na kapangyarihan ng pangungulam. Nakaawang lamang ang bibig ng binatang binabae habang matamang pinapanood ang ginagawa ng ina. Ilang sandali pa, biglang natanggal ang pintong yun at malakas na bumagsak sa sahig. To the OMG, Mudra Kills! Umandap-andap naman ang kulay dilaw sa pares na mga mata ni Aling Eloisa at nangihinang tila mawawala ng ulirat anumang sandali. Mudra, what happened? Tarantang nilapitan niya ang ginang na animoy naliligo sa sariling pawis. Humihingal na ito. Sinalat niya ang noo ng may edad na babae. Sobrang init na nito at anumang sandali ay para bang kukumbulsyonin. Mudra Kills naman! Bakit ginamit mo naman ang buong superpowers mo para gibain ang pintong yan? Yan tuloy ang nangyari sa'yo. Ninakawan ka ng lakas! Nahihirapang sumagot si Aling Eloisa habang nag-iihip buga ng hangin galing sa baga. Gusto ko lang makaalis tayo dito, anak. Mainam pang tumakas tayo dito kesa kulamin ang papa mo. Ano? Malakas na napatanong si Juding sa inang lantang gulay na nakahandusay sa sahig. Mudra Kills naman! Nagbago agad ang pasya mo? Hindi natin siya kukulamin? Anak, ayoko. Huwag na. Ano ba? Pinapairal mo na naman ang pagiging martir mo eh. Gumising ka nga. Mahal ko ang ama mo, anak. Hindi ko kaya. Masama ang gumanti. Alam mo yan, hindi ba? Huwag na lang. Ay, ang kulit mo, Mudra Kills. Ano pang itinatayo mo dyan? Tumakas na tayo dito bago pa magising ang ama mo. Kahit papaputol-putol ang sinasabi, malinaw na naintindihan ni Jude ang ibig nitong sabihin. Sige na, Mudra Kills. Huwag ka na po magsalita. Eto na, bubuhati na po kita. Ano ba naman to? Magpapanic mode na naman ang bakla. Kinarga na ni Juding ang inang wala pa ring lakas na igalaw ang katawan. Dahil sa sukdulan na nitong ginamit ang mga nalalaman mula sa itim na kapangyarihan. Yung librong itim, Juding ko, dalhin natin yun. Kailangan natin yun para maturo ko sa iyo ang aking mga nalalaman tungkol sa karunungang itim. Nasaan po, Mother Dear? Binulungan siya ni Aling Eloisa sa kanyang kaliwang tenga kung saan nakatago ang librong itim. Maingat ang bawat hakbang ng binatang binabae upang hindi makalikha ng anumang ingay sa nahihimbing na pagtulog ng ama mula sa malambot na sofa sa sala. Naririnig pa ng mag-ina ang malakas na paghilik ni Mang Efraim
habang nakaibabaw sa ulo nito ang dalawang braso. Tinunto ni Juding ang kusina habang karga pa rin ng inang hinang-hina. Ibinaba niya saglit ang ginang, saka siniksik ang sarili sa may madilim na bodega sa ibaba. Hindi kalaunan, natagpuan din yun ni Juding. Kinuha niya yon at aligagang isisilid na sana sa malaking bag kasama ng mga iba pa nilang dalahin. Anak, tara na. Baka magising pa ang papa mo. Bilis. Oo, nandito na, Mudrakels. Ay! Nabitawan ni Juding ang tangang-tangan niyang librong itim nang tutukan ni Mang Efraim sa sentido ang ina nito. Pumailan lang sa buong bahay na yon ang pagtawa ni Mang Efraim. Akala nyo ba matatakasan nyo kung mag-ina kayo, ha? Uutakan nyo pa akong mga tuso kayo, ha? Idiniin ni Mang Efraim ang uso ng baril nito sa sentido ng ginang. Malakas na napatili si Juding. Wag pa! Wag mong gawin yan! Tumakas ka na, anak. Pabayaan mo na ako dito. Hindi, Mudrakels. Hindi kita iiwan dito. Hindi! Akala nyo dahil sa nalalaman mong itim na karunungan, Eloisa, matatakasan nyo kung dalawa ng anak nyo, ha? Hindi ba sinabi ko na sa'yo noon pa? Natalikuran mo na ang pagiging mangkukula mo? Ang paggamit ng kapangyarihan na galing sa demonyo? Pero anong ginawa mo? Kahit hinang-hina, matapang na sumagot si Aling Eloisa sa asawa. Nararapat ko lang gamitin ang nalalaman ko galing sa demonyo. Kung yung asawa ko naman ay walang pinagkaiba sa demonyo. Anong sabi mo? Wag pa! Hindi na ituloy ang pagkalabit ni Mang Efraim ng gatilyo sa baril sa pagsigaw na yon ni Juding. Asawa mo yan, pa! Mahal mo naman si Mama, hindi ba? At sino nagsabi sa'yo na mahal ko ang mama mo? Ha? Napatanga siya sa sinambit na yon ng kanyang ama. Hindi ako makapaniwala. Anong sabi mo, pa? Pinikot lang ako ng mama mo para pakasalan siya. Ha? Pinikot? Ay, hindi pala. Ang lola mo na ina ng mama mo ang nagbanta sa akin para pakasalan si Eloisa. Ano? Bunyag na saad ni Mang Efraim sa kanya. Umiling-iling si Aling Eloisang nakangiwi na dulot ng panghihina. Hindi totoo yan, Efraim. Mahal mo ako. Aray ka po! Sinabunutan ng may edad na lalaki ng mariin ang likuran ng ulo ng buhok ng ginang. Pinukulan nito ng matalim na mga mata ang asawa. Hindi kita mahal, Eloisa. Minahal lang kita dahil nabuo na dyan sa tiyan mo noon ang bakla nating anak. Naintindihan mo? Ha? Panakanakang humihikbing sumagot si Aling Eloisa habang ipinipilig ang ulo. Hindi! Mahal mo ako! Huwag mong gawin sa akin to, Efraim! Natakot lang ako sa hukluban mong ina, kaya napilitan ako magpakasal sa'yo. Dahil kukulamin niya ako kapag hindi tayo maging legal na mag-asawang dalawa. Ano? Ano ngayon? Naintindihan mo na ba? Hindi! Bawiin mo yung sinabi mo, Efraim! Bawiin mo! Kahit ano pang sabihin mo, hindi talaga kita mahal. Ha? Mabuti na lang talaga. 1 taon pa lang tayong kasal. Namatay na ang matanda mong ina. Kaya binubugbog mo na ako? Ganun ba? Para magigantay sa mangkukulam kong ina? Ang sama mo! Tumawa ng malakas si Mang Efraim. Mabuti naman at ginagamit mo na ang utak mo, no? Ang laki-laki mong tanga! Tanga sa pag-ibig dahil sa'yo! Hayop ka! Hayop ka! Gigil na napaiyak si Aling Eloisa. Pumapalahaw na ang ginang sa sobrang bigo sa manloloko at abusadong mister.
Pasensya na lang tayo, bakla kong anak. Tutuluyan ko na itong mama mo. Wag pa! Wag! Hindi! Muli ulit nagtangkang kalabitin ni Mang Efraim ang gatilyo sa tangan nitong bakal na armas. Ngunit alertong dinampot ni Juding ang librong itim sa sahig at ibinato yun sa ama. Mabilis na tumama yon sa pagmumukha ng Ginoo. Kaya imbis na sa sentido ni Aling Eloisa tumarak ang mainit na bala ng baril na yon, pumutok yon sa itaas. Mailap na inagaw agad ni Juding ang bakal na armas mula sa ama. Hindi pa nakontento ang binatang binabae. Tinadyakan niya pa ang tiyan ni Mang Efraim, saka mariing itinutok ang baril sa hayop na matanda. Ano? Sige! Papatayin kitang hayop ka! Nakakainsultong tumawa ang matanda. Ikaw pa? Ang hina-hina mong bakla ka! Aray ko! Nagpakawala ng bala ng baril si Juding patungo sa binti ni Mang Efraim. Mangyak-ngyak itong naghumiyaw sa sobrang sakit nang bumao ng balang yun sa laman ng hita nito. Minamaliit mo ba kami mga bading animal ka? Tara na, Mudrakels! Tinulungan niyang akayin ng inang hinang-hina pa rin. Dinampot niya ang librong itim at muling ipinasok sa bagahe nila. Subukan mo pa kaming sundang demonyo ka. Titiyakin kong hindi na sa hita mo tatama ang bala ng baril na ito, kundi dyan sa baon ng ulo mo! Lumika sila Juding at Aling Eloisa sa impyernong pamamahay na yon na may luwag sa kanilang dibdib. Pumisan muna silang mag-ina sa bahay ng kamag-anak sa side ng kanyang ina. Doon lang nalaman ni Jude o Juding na may lahi pala talagang mangkukulam ang ninuno ni Aling Eloisa matapos niyang ipakilala ang tito't tita nito na lolo't lola niya na rin. Ipinahayag ng mag-ina sa kamag-anak ni Aling Eloisa ang sinapit nila sa kamay ng demonyong si Mang Efraim. Kaya dahil doon, may lihim na kumulam sa angka ni Aling Eloisa sa asawa nito. Isang linggo matapos nilang umalis sa poder ni Mang Efraim, nabalitaan ni Juding at Aling Eloisa na patay na ang haligi ng kanilang tahanan. Panigurado sila na isa sa angka ni Aling Eloisa ang gumanti para sa mga ito. Kinumpronta naman ng kanyang ina ang tito't tita nito kung sinong sumalbahay sa asawa nito. Subalit walang gustong umamin. Binigyan nila ng disenteng libing ang kanilang padre de pamilya sa kabila ng kasalanang ginawa nito sa kanila. Napatawad na rin naman nila ito di kalaunan. Matapos ang libing, doon na muli sila sa bahay ng pumanaw na si Mang Efraim para manirahan. Ikinremate nila ang labi ng kanyang ama at doon sa bahay na yun inilagak ang abo nito. Ipinagdasal nila na sana nasa mabuting kalagayan na ang kaluluwa ng lalaki. Samantala, may pumitik sa isip ni Juding matapos dumaan ang ika-40 araw ng ama. Desidido na siyang maghanap buhay kahit hindi pa siya nakapagtapos ng pag-aaral. Dahil wala na ring ibang maaasahan kundi siya, gayong si Aling Eloisa ay may nararamdaman na rin matapos nitong gamitin ang nalalaman nito mula sa sangkap ng kasamaan. Kamamatay lang ng ama mo. Saan ka ba pupunta? Anong binabalak mong gawin? Wala na pong magsusuporta sa atin, Mudrakels. Kailangan ko pong rumakit para sa ating dalawa. Paano? Hindi ka na mag-aaral? Ganun ba? Hindi po, Ma. Mali po ang pagkakaintindi mo. Ano nga, anak? Napangiti si Juding. Pagsasabayin ko po ang pag-aaral at paghahanap buhay para sa ating dalawa. Naiiyak na niyakap naman ni Aling Eloisa ang anak. Maraming salamat talaga, anak. Salamat. Ay, napakaiyakin niyo talaga, Mudrakels. Walang anuman yun, no? Kayo talaga? Kasi nagiging pabigat na ako sa'yo mula nang na-stroke ako. Nahihiya na ako sa'yo, anak. Mudrakels, kaya natin to, ha? Laban lang tayo sa buhay. Chill-chill ka lang po dito sa house. Ako na pong bahala sa lahat.
Maghahanap lang po ako ng trabaho. Pababantayan muna kita sa katiwala natin sa kalapit nating bahay, ha? Ayos ka lang po ba? Tinanguan siya ng ina na kanya namang ikinatuwa at hinalikan sa noo nito. O sige, mag-iingat ka anak ha. Ako pa ba, mother dear? Uni-kuyo niya yata ako. Biglang kumapal ang boses ni Juding na ikinatawa ni Aling Eloisa. Ikaw talaga anak. Ay, I love you anak. Nagpalitan ng mag-ina ng halik sa magkabilang pisngi bago siya naglakad palayo. Kinawayan pa niya ang ina nitong hindi matanggal ang ngiti sa mga labi. Naghanap-hanap na si Juding ng trabahong babagay sa kanya na pwedeng mapasukan sa kanilang lungsod. Nilibot ni Juding ang buong Cavite. Pagod man siya sa maghapong paghahanap ng mapapasukan, ngunit hindi siya sumuko. Iniisip pa lang niya ang inang si Aling Eloisa. Hindi niya nakakayaning magutom ito dahil wala silang pera pambili ng makakain. Nagtanong-tanong siya sa mga taong dumadaan doon kung saan ang job hiring. May itinuro sa kanya ang matabang tindera na isang bar. Pero hindi ito sigurado kung tumatanggap yon ng tauhan dahil isang VIP ang lugar na yon. Tinangka niyang pumunta roon, ngunit may hindi magandang kutob si Juding. Kaya humakbang siya paatras at uuwi na lang sana. Nang may sumutsot sa kanya hindi kalayuan sa maingay na kabaret na yon. Psst! Nilibot ni Juding ang kanyang paningin. Hanggang sa mamataan niya ang isang bulto ng taong nakasandal sa pader ng madilim na eskinita. Hoy, Pogi! Pinasingkitan niya ng mga mata ito. Ilang sandali, lumitaw sa dilim na yon ang matandang may posturang babae pero boses lalaki naman. Kahawig ng tinig ni Bella Flores. Psst! Pogi! 150! Gumuhit ang pagtataka sa kanyang mukha. Ha? Anong pinagsasasabi mo? Guwapo ka. Pwede ka magtrabaho sa akin bilang, alam mo na, plok-plok, lollipop ko. May umumbok sa pisngi ng matronang bakla. Pinanlakihan niya ng mga mata ang nag-aalok sa kanya ng trabahong kalaswaan. Ha? Hoy, baklang lukaret. Hindi tayo talo. Iisa lang ang buntot nating dalawa, no? Kasuka ka? Nanlaki rin ang mga mata nito sa kanya at hindi makapaniwalang pareho rin na nananalaytay ang kulay berding dugo nilang dalawa. Ay, syokla ka rin like me? Korek-kek ka dyan, Sister Ret. Mataginting na tumawa si Juding. So, anong name mo ngayong gabi? Jude talaga, pero Juding sa ngayong kabilugan ng buwan. Ay, chararat yan. Bakit hindi na lang Juday? Mas kabugera yun. Mas may kinang. May appeal. Napalaki siya ng bibig. Inisip din niyang mas magandang ang pakinggan yon kumpara sa Juding na ginagamit niya tuwing sumasali siya ng palihim noon sa gay beauty pageant. Ay, bongga. Sige ba, Sisteret? Juday na lang. O, diba? Pak na pak. Pero teka, matanong ko lang. Bakit ka nagbakla? Sayang ang kapugian mo, dear. Panghihinayang na tanong nito sa kanya. Wala eh. Heto na ang nasa puso ko. Ganun ba? Claire de la Puente ka talaga. Sayang na sayang. Kapag nga tumitingin ako sa salamin, nagkakagusto ako sa sarili ko, Mars. Sa bagay, hawig mo nga yung anak ni Piolo. Sino ba yon? Oo, si Inigo Pascual. Malawak ng iting saad ng matronang bading. Ay, ganun? Hindi ko na-figure out yun, but I'm sorry. Mas hawig ko yung ex ni Inigo na si Maris Racal. Ay, true lalo. Kitam, may anggulo ka ngang Maris Racal. Wait, hetong piluka mo. Tinanggal ng may edad sa isa sa Becky ang pink nitong wig at ipinasuot sa kanyang ulo. Taray, pak na pak. Bagay ka dito sa aming bar. Ikaw may-ari niyan, ma'am?
Napatango sa kanya ang matanda. Isinubo ang isang stick na yosi na nakaipit sa daliri nito at ibinuga yung puting usok. Agad na tinakpan ni Juday ang kanyang bibig. Tamang-tama po pala, ma'am. Naghahanap kasi ako ng trabaho sa bar na ito. Ay nako dear, wag nang ma'am. Mama Arya na lang. Ay hindi, Arya na lang. Bata pa naman akong tignan, di ba? Pumakla ang itsura ni Juday sa naging saad na yon ni Mama Aryan. Diskumpyado ang kanyang itsura na mukha pa itong fresh o bata kung susuriin. Pero anong true name mo, Aryan? Aaron. Yak! Dumila si Aryan na halatang hindi nito gusto ang tunay na pangalan na ibinigay ng mga magulang. In fairness, ang pogi ng name mo, Mama. Che! O siya pala ka. Huwag na natin pag-usapan yan. Aba, baka masira lang ang beauty ko ngayong araw, no? Need mo ng job, hindi ba? Oo, basta wag lang blow at hand. Di ko pa carry yon, Mama. Hoy, shh! Magunos dili ka, Day. May mga batang nakikinig. Ay, sorry po. Agad na paghingi ng dispensa ni Juday. Pwede kang magtrabaho sa amin bilang ano bang pwede sa'yo? Singer po. Siya na ang dumugtong sa susunod na sasabihin ni Aryan. Wow, talaga? Marunong kang humawak ng mikropono? Double meaning na tanong ni Mama Aryan sa kanya. Natawa tuloy si Juday. Ay, ibang mikropono yata ang tinutukoy mo, Mama. Kumakanta po ako. Ay, edi meow. Nagdodoble kara po ako, Mama. Kaya ko magboses lalaki at boses babae. Interesting. O sige nga, pakitaan mo nga ako ng pangmalakasan mong talento. Naglinis muna ng lalamunan si Juday. Dinura ang plemang nakabararon, saka nagsimulang bumira ng pangmalakasang tinig. Kinanta niya ang piyesa ng The Prayer ni Andrea Bocelli at Celine Dion. Napanganga na lamang ang bibig ni Mama Aryan sa ipinakitang gilas dito ng binatang binabae na kayang magboses lalaki at babae. Pinalakpakan siya ng matronang Becky na hindi na matanggal ang malawak ng ngiti sa labi. Wow! Tanggap ka na! Very demure and talented ka, Juday! 2 katauhan mo! Oh, bukas na bukas din, papasok ka na sa akin, ha? Hindi makapaniwalang kinamayan niya si Mama Aryan bilang pagsang-ayon. Ay talaga? Maraming salamat talaga sa opportunity na ito, Mama Aryan. You deserve this, anak. O siya, papasok na ako sa bar, ha? Marami pa akong kailangang ayusin sa loob. See you tomorrow, my talent. Bumakas ang galak sa mukha ni Juday ng sandaling yon. Umuwi muna siyang bitbit ang balitang ipinarating yon sa kanyang ina na isang magandang oportunidad. Tuwang-tuwa naman si Aling Eloisa ng mga sandaling yon. Pero nag-aalala rin ang ginang na baka hindi na nito maipagpatuloy pa ang pag-aaral kung magiging entertainer na lang siya habang buhay. Bibigyang aliw ang mga parokyano na may mga halong foreigner na nandoon. Ngunit patuloy pa ring pinanghawakan ni Juday ang kanyang pangarap habang kasalukuyang magtatrabaho bilang doble kara sa bar ni Mama Aryan. Don't worry, Mother dear. Tutuparin ko pa rin ang pangarap ko maging fashion at interior designer. Pero sa ngayon, bigatin to, Mudrakels. Entertainer ako. Ipaparenovate natin tong bahay kapag nakaipon na ako. Basta akong bahala, ha? Ipapagamot kita lahat-lahat. I love you, Mudrakels ko. Gaya ng palaging ginagawa nilang mag-ina bilang pagmamahal sa magulang at anak, minarkahan nila pareho ang kanilang mag-asawang pisngi. Sign din yun ng paglalambingan nila sa isa't isa. Unang araw pa lamang niya ng pagiging doble kara sa kilalang bar na yon sa lungsod ng Cavite, naging patok yun sa mga parokyano, kaya dinagsayo ng iilan. Dinayo pa yon ng malalayong karatig ng lungsod.
Masilayan lang ang sikat na mga awit na doble karang si Juday. Nang lumaon, nakilala ito hindi lang sa lungsod na yon kundi sa ibang bansa. Mga kababayang OFW, gaya ng Saudi, Abu Dhabi, Qatar at iba pa. Dahil sa pagbibigay aliw at pagpapalawig ng talento ni Juday na kayang magboses lalaki at babae, naipagawa niya ang bahay nilang mag-ina't naging milyonaryo bilang entertainer sa tulong na rin ni Mama Aryan. Very proud ako sa very demure kong talentadong Junakis. Grabe ka na ha. Congratulations, Juday ko. Mwah! Binigyan siya ng halik sa pisngi ng ina-inahan niya sa bar na yon. Itinuring niyang parang pangalawang ina si Mama Aryan matapos siyang bigyan ito ng magandang oportunidad at ipinalaganap ang kanyang natatanging talento sa bar na yon. Sobrang salamat talaga, Mama Aryan. Kung di po dahil sa inyo, wala ako dito. Hindi ko po inaasam ang ganito. Gusto ko lang talagang magkaroon ng marangal na trabaho pero mas malaki pa sa inaasahan kong naging kapalit. Ganun talaga kapag mabait ka. Mas lalong pinagpapala ng Panginoon. Matapos nilang mag-usap ni Mama Aryan, uwian na sa kilalang kabaret na yon. Palabas na si Juday na hindi pa rin tinatanggal ang makulay niyang kasuotan na ginagamit niya sa entablado sa pagdodoble kara. Nang may nag-aabang pala sa labasan ng bar na isang binata. Napa-oh my gosh si Juday sa likas na kagwapuhan ng kaharap. Tall, dark at handsome ito. Mga ilang minuto rin ang tinagal ng kanyang pagtitig sa maamong itsura ng binata na tiyak niyang mga kaedad niya lamang. Nang mapagtanto niyang tinatanong na siya nito kung pwedeng magpa-autograph sa kanya. Sure. No problem. My prince. Kinuha niya yung malaking litratong inaabot sa kanya ng binata. Pinirmahan niya yon at ibinalik sa tagahanga. Napakagaling mo namang kumanta. Kaya mo magboses lalaki at babae. Puri nito sa kanya na ikinalawak ng kanyang pagkakangiti. Ganun talaga kapag ipinanganak na katawan ni Adon na may pusong Eva. Kung mamarapatin mo, Ma'am Juday? Nag-alinlangan ito kung anong pwedeng itawag sa kanya. Malalim na nag-isip ang lalaki at baka makasakit ito ng damdamin. Juday na lang. Juday, kung mamarapatin mo, pwede ba kitang ihatid sa inyo? May himig nitong wika sa kanya, sabay kamot sa likuran ng ulo. Wala ka bang lakad? You can call me Kyrie. Wow, what a nice name, Kyrie. Nice meeting you. Magiliw niya itong in-approach. Pero baka hinahanap ka na ng mga magulang mo. Sobrang dilim na oh. Hindi yan, Juday. Wala naman ako mga magulang eh. Ganun ba? Bahagyang nalungkot si Juday nang marinig niya kay Kyrie na ulilang lubos na pala ito. Ihatid na lang kita sa inyo. Mas nag-aalala ako sa iyo eh. Kasi alam mo na, delikado kasi sa daan. Gusto ko lang na maging ligtas ka. Napangiwi si Juday na wari bang nag-aalinlangan. Ngunit sa huli, napapayag na rin siya. Sure, walang problema. Sagot ko na ang commute natin. Hindi, ako na. Napakamot na naman sa likuran ng ulo ang binata. Tipid nang umiti si Juday na tila ba unti-unti nang nahuhulog ang loob kay Kyrie, gayong kakakilala pa lang niya rito. Pagdating sa ipinarenovate na malaking bahay ni Juday, nag-aabang na sa bukana ng kanilang pinto ang kanyang inang si Aling Eloisa. Binati agad ni Kyrie ang ginang. Magandang gabi po. Hello po, Modrakels. Heto nga po pala si Kyrie. Bago kong kakilala. Kaibigan po, hindi nakakilala. Pagtatama ng binata na dahilan para magtinginan ng dalawa.
Marespetong nagmano ito sa kanyang ina, na mula ang mag-asawang pisngi ni Juday sa pagiging magalang ni Kyrie. Ganoon ba? Napakagwapo mo naman palang bata. Pumasok ka muna dito, iho. Huwag ka nang mahiya. Hindi na po. Mauuna na rin po ako sa inyo. Sige po. Yumuko si Kyrie bilang pagbibigay galang sa ginang. Juday, kita-kits bukas ha. Kita-kits, Kyrie. Tumalikod na ang binata sa kanila. Kinawayan pa siya nito. Diskumpiyado naman ang itsura ng ginang na tinignan muna nito ang papalayong binata bago ang anak. Ang pogi naman nun. Artistahin, ha? Nakilala ko lang po siya sa pinagtatrabahuhan kong bar. Teka. Baka naman mapalapit sa'yo yun, anak, ha? Narinig ni Juday ang pagpalatak ng kanyang ina na dahilan naman para mapalingon siya dito. Bakit? Masama po ba, Mudrakels? Sandali lang. Nagkakagusto ka na ba sa kanya? Ang gwapo po kasi. Sa tingin ko po, may abs din. Nahihiyang pag-amin ng binabaing binata kay Aling Eloisa. Sinasabi ko sa'yo, anak. Sasaktan ka lang nun. Ha? Ganun po bang una niyong impression kay Kyrie, Mother dear? Alam mo naman, ginagamit ka lang niya kasi alam niyang may kaya na tayo. Mapera, huwag kang magpadala sa kanya. Mother dear, huwag mo naman pong husgahan si Kyrie. Hindi mo pa naman siya lubusang kakilala eh. Hindi talaga. Kaya umiwas-iwas ka sa lalaking yon. May gagawin yun sa'yong hindi maganda. Sinasabi ko sa'yo. Sa puntong yun, nag-uumpisa ng mag-init ang tensyon sa pagitan ng mag-ina. Parang minamaliit mo naman ako, Mother. Dahil ba ganun kami mga bakla? Ganun po ba? Nag-aalala lang ako sa'yo, anak. Ayokong masaktan ka. Hindi mo natatandaan ang ginawa sa atin ng papa mo nung nabubuhay pa siya? Grabe ang pinagdaanan natin sa kanya. Kung ako nga na babae, sinasaktan pa niya. Paano pa kaya ikaw na isang... Bakla. Oo na. Bakla ako. Pero wala ba akong karapatang magkagusto sa kapwa ko lalaki? Wala ba akong karapatang magmahal ng kahit na sino maliban sa inyo? Napakamakasarili nyo! Para namang nabingi si Aling Eloisa sa isinagot dito ng anak. Teka, ano? Ano nga ulit yung sinabi mo, Jude? Mudrakels naman, huwag mong ipagkait sa akin ang magmahal. Di inamin mo rin na may gusto ka sa Kyrie na yon. Wala po akong sinasabing ganon. Ang akin lang naman, suportahan mo na lang ako sa kung anong gusto ko, Mother. Masyado mo kasing pinanghihimasukan ang buhay ko eh. Hindi na nakapagtimpi si Aling Eloisa. Ipinalasap na nito kay Juday ang isang malutong na sampal. Anong nangyari sa'yo? Bakit sinasagot mo na ako ng ganyan? Mother naman kasi, ang akin lang naman, huwag mong husgahan ng isang tao. Hindi lahat ng lalaki manloloko. Pagkatiwalaan muna natin siya, Mother dear. Please lang po. Pinipigilan lang ni Juday ang patakas ng mga luha, ngunit sa loob-loob niya, nasaktan talaga siya ng todo nang ginawa yun sa kanya ng ina. O sige na nga, hindi naman kita matitiis eh. Kung saan ka masaya, doon ako. Sorry anak ko ha. Napahuma naman niya saglit ang naramdaman niyang pagsampal sa kanya ni Aling Eloisa nang halikan siya nito sa pisngi. O ayan anak, okay na ba? Hindi na ba masakit ha? Hindi na po, Mudrakels. Salamat po talaga. I love you. Mwah! Pagdating talaga sa kanyang anak, kahinaan niyo ng ginang. Kaya kahit hindi ito pabor sa kanya na makipagrelasyon sa kakakilala pa lang na si Kyrie, sinuportahan na lamang nito. Alang-alang sa kasiyahan ng uniko iho na ngayon ay unika iha ng si Juday. Ngunit darating talaga ang araw na lilitaw din ang katotohanan. Malalaman din niyang hindi talaga siya minahal ni Kyrie. Niloloko lang siya nito. Ginagamit lang ng karelasyon niyang binata ang kanyang kayamanan upang makapanlamang.
Hindi tanggap ni Juday na nagmula pa sa kanyang ina na ginagago lamang siya ng kanyang nobyo. Sa pamamagitan ng mahiwagang banga ng pangungulam ni Aling Eloisa, saksi siya mula sa kumukulot umuusok na likido sa loob ng bangang yon na kasiping ni Kyrie ang kanyang amo sa pinagtatrabahuhang bar na si Mama Aryan sa iisang kama. Pareho pang nakahubot-hubad ang dalawang linta habang may ginagawang kalaswaan. Walang pagsidlan ang galit na lumukob kay Juday noong mga panahong yon. Ikinuyom niya ang nagngangalit na kamao. Pinakalma naman siya ng ina na wag agad susugod sa bar. Pahupain muna niya ang naninibughong galit bago kausapin ang mga traidor. Ngunit hindi na siya nakapagtimpi pa. Promise, Mother dear. Kakalma lang po ako. Hindi po ako gagawa ng kahit anong gulo doon. Pexman, mamatay man sila. Huminahon si Juday. Payapa siyang nagtungo sa bar gaya ng ipinangako niya sa ginang. Subalit pagdating niya sa maingay na kabaret na yon, ipinangalandakan na ni Mama Aryan ang pagiging hitad nito. Nakapulupot na ang braso ng matronang among Becky sa boyfriend niyang si Kyrie na wala man lang karea-reaksyon. Nakakalokong nginitian siya ng matandang Becky. Tila ba nang iinsulto. Kumusta ka, girl? Ipinanatag naman ni Juday ang kanyang kalooban. Bakit? Masama bang mangumusta sa isang karibal? Humalakhak ang Beking ahas. Hayop ka! Isa kang linta! Mga agaw! Sasabunutan na sana niya ito, kaso naunahan siya agad ng sampal ni Aryan. Abat! Amo mo pa rin ako, kaya umayos ka. Nandito ka sa aking teritoryo. Huwag kang gagawa ng eksenang ikasisira mo. Pwes, ako na ang kusang aalis! Ano ka mo? I resign, Madam Jokla! What? Magbabayad ka sa akin, bakla ka! Niloko mo ako! Hoy, bumalik ka dito! May utang na loob ka sa akin kaya huwag kang umalis! Aalis ako sa ayaw mo o sa gusto! Eh di sige, umalis ka. Paano na yung kasikatan mo, Aber? Napaangat ng sulok ng labi si Juday. Actually, kayo nang manlulokong yan. Itinuro niya si Kyrie na hindi pa rin maipinta ang mukha. Ang dapat na sumikat dahil mga manluloko kayo! Ang dami mong satsat, bakla! Umalis ka na! Chupi! Shoo! Nilingon pa ni Juday ang dalawang cheater bago siya bumulong sa hangin. Hindi ko palalampasin ang ginawa ninyo sa akin! Magbabayad kayo! Pagdating sa may kalakihang bahay nilang mag-ina, nagpaturo na ang binabaing binata kay Aling Eloisa ng mga nalalamang pananalbahi sa mga nagiging biktima nito. Desidido na siyang kulamin ang dalawang winasak ang kanyang damdamin. Hindi naman nag-atubili ang ginang, naturuan siya ng mga nalalaman nito. Tuturuan kita, anak, kung paano gamitin ng tama ang pangungulam. Kaya humanda ka. Opo, Mudrakels. Gusto ko po talagang gantihan ang mga manlulokong yon. At uunahin ko ang lalaking yon. Grabe siya, sinaktan niya ako. Ibinigay ko sa kanya ang lahat. Pero anong ginawa niya sa akin? Pinunasan ni Juday ang mga tumakas na butil-butil na luha sa mga mata niya. Napakakupal talaga ng lalaking yon. Bakit ganun siya sa aming Becky? Anong tingin niya sa amin? Nagtatain ng pera? Hayop siya! Wala na tayong magagawa, anak. Nangyari na eh. Kaya sana patawarin mo na lang siya. Yun ang tama. Mapapatawad ko lang siya kapag nakaganti na ako. Tumagos ang matalim niyang tingin sa pader. Ikinuyom na naman ito ang kamao. Sa kauna-unahang beses,
Masusubukan na ng Becky ang pangungulam. Heto na nga tayo, anak. Huwag mo lang sosobrahan ang paggamit mo. Kung hindi, baka ikaw naman ang mapahamak niyan kung sakali. Kaya matuto kang magkontrol. Wala po akong pakialam, Mudrakels. Ang mahalaga sa akin ngayon, ang makaganti sa lalaking yun. Napuno na ng pagkasuklam ang puso ni Juday. Nagpipigil din siya ng luha, dulot ng galit na nararamdaman. Anak, tama na. Awat na sabi. Hindi ko siya titigilan hanggat di siya humihingi ng tawad sa akin, Mudrakels. Manluloko siya. Wala siyang puso. Hayop na lalaking yan. Grabe siya. Nag-ihip buga ng hangin si Juday na pinapakalma ang sarili. Mudrakels, sorry po ha. Tama ka nga po. Mga manluloko ang mga lalaking yan. Wala silang pinagkaiba kay Papa. Mga mapanakit. Pinunasan niya ang mga luhang nagkalat sa kanyang mukha. Tayo na nga lang talaga ang magtutulungan, Mudrakels. Huwag ka nang umiyak, anak. Sige ka, masisira ang beauty mo niyan. Gusto mo bang mangyari yun, ha? Papangit ka, ikaw rin. Siyempre hindi po, Mother dear. Ano? Paano po? Turuan mo na ako? Tinanguan siya ni Aling Eloisa. Madali namang natutunan lahat ni Juday ang mga napag-aralan na galing sa librong itim. Ninanamnam niya lahat ng mga katagang Latin na nakasulat sa librong yon. Nang mamaster na yon ng binatang binabae, inumpisahan na niyang gamitin ang itim na karunungan sa lalaking binigo siya ng pag-ibig. Tinusok ni Juday ng karayom ang leeg ng manyika. Tapos ipinasok doon sa katawan ng laruan. Nag-usal siya ng pambihirang dasal. Mula sa kalagitnaan ng pahina ng librong itim. Buong puso niya yung sinasambit gaya ng saad sa kanya ng ina. Tumitirik na ang kanyang mga mata. Parehong puti na lamang yon. Hinahagod ni Aling Eloisa ang likuran ng anak nang sa gayon ay kumalma ang binabaing anak. Anak, tigilan mo na, Diyos ko. Baka kung anong mangyari niyan sa'yo. Tama na sabi. Nagsasambit pa rin ng paulit-ulit na lengguwaheng Latin si Jude. Makailang beses, hanggang sa makarinig sila ng paghiyaw sa sakit at paghagulgol mula sa banga. Tama na po. Kung sino ka mang gumagawa sa akin ito, parang awa mo na. Tigilan mo na ito. Ang sakit-sakit na. Tumahimik ka, lalaki. Tahimik. Maotoridad na saad ng ginang. Sinaktan mo ang puso ng anak ko. Niloko mo siya. Kaya nararapat lamang na pahirapan ka ng anak ko ng ganito. At wala ka nang magagawa pa. Hindi ko po ito gusto, Aling Eloisa. Nangangailangan lang po talaga ako. Kaya kumapit ako sa patalim. Ah, ganon? Para bang patalim ang itsura ng anak ko? Ganon ba ang gusto mo sabihin? Hindi po. Hindi po ganon. Hindi naman malaki ang baba niya. Aray ko po! Nakuha pang magbiro ni Kyrie. Dahil doon, ginalit nito ang binabaeng mangkukulam. Itinarak muli ni Juday ang isa pang karayom mula sa tiyan ng manyika. Mas naghumiyaw sa sakit si Kyrie mula sa kabilang kampo. Sinungaling ka! Dapat lang sa'yo yan! Dahil nagpanting na rin ang tenga ni Aling Eloisa, nakisabay na rin siya sa pagdarasal. Binabasa na rin ito ng paulit-ulit ang isang mahalagang linya ng Latin na nagpapahirap sa kabilang panig ng kanilang magiging biktimang mag-ina sa pangungulam. Gagawin ko po ang lahat. Please po. Huwag niyo lamang akong patayin. Aray ko po! Nakarinig sila ng pagduwal. Isang malakas na pagsuka at pagbulwak ng kung ano. Bumalik na sa normal ang parehong mga mata ng mag-ina. Nagkaroon na sila ng itim doon.
tinignan nila pareho ang umuusok na kawa. Kitang-kita nila kung paano magsuka ng malagkit na itim na likido ang binata, kasama ang mga karayom na itinutusok ni Jude habang nagsasambit ng orasyon. Sa huling hininga ng dating nobyo, may sinambit si Kyrie na nagpatunaw sa puso ng beking si Jude. Mahal na mahal kita, Jude. Dilat ang mga matang humandusay ito sa sahig. Wala nang hininga. Kalunos-lunos ang sinapit nitong kamatayan habang naliligo sa isinukang kakaibang kulay itim na likido. Mudra, narinig mo ba yun? Ha? Ano yun? Anong narinig, anak? Sinabi ni Kyrie, Mudra, mahal niya ako. Napahalakhak si Aling Eloisa. Sinabi niya lang yun dahil mamamatay na siya. Pero kita mo, patay na. Huwag mong kaawaan ang lalaking dumurog sa puso mo, Juding. Tama lang yan. Pero Mother, nararamdaman kong mahal niya ako. Gamitin mo nga yung kukote mo. Diba? Ikaw na nga ang nagsabi sa akin dati na huwag akong maging martir sa papa mo. Pero ikaw naman tong nagpapakatanga ngayon sa lalaking yan. Gumising ka na, Jude! Juday! Pagtatama niya sa ina. Di, Juday. Gising na, Juday. Mudrakels naman eh. Nagmana lang ako sa iyo. Umiling na lamang ang kanyang ina habang nagsasambit ng kung anumang kataga para patayin ang usok na nasa banga. Ay, ewan ko sa'yo. Halika na nga. Huwag mo na ipagluksa ang taong yan. Pumasok na tayo sa kwarto. Bukas, isusunod naman natin kulamin ang amo mong si Aryan. Kaya humanda siya. Bilang na ang oras niya. Hindi pa rin kasi ako makapaniwala, Mudrakels. Pareho nila akong nilokong dalawa. Niyakap ni Aling Eloisa si Juday. Tinapik-tapik ng ginang ang likuran nito habang nagpupunas ng mga luha. Ganun talaga ang realidad dito sa malupit nating mundo, anak. Kaya masanay ka na. Wala na tayong magagawa pa. Grabe ang diskriminasyong natatamasa po naming mga bakla. Kailan ba nila kami matatanggap, Mudrakels? Lumapad ang pagkakangiti ng ginang. Heto ang lagi kong sinasabi sa iyo, anak. Tanggap kita kahit ano ka pa man. Mahal na mahal kita. Hindi kita huhusgahan sa pinili mong direksyon. Pinunasan ng ginang ang mga nakatakas niyang mga luha at pabirong may sinabi sa binabaing anak. Proud na proud ako sa iyo, anak. Huwag ka nang umiyak. Hindi ba lalaki ka? Mother dear naman eh. Nagbibiro lang. Ikaw kaya ang pinakamaganda kong prinsesa sa balat ng tinalupan. Na-offend ka naman agad. Niyaya na ni Juday ang ina niyang matulog. Dahil bukas na bukas din, ay isusunod naman nilang kulamin ang makatinitong among bading na si Aryan. Kating-kati na talaga si Juday ipatikim sa matandang baklang yun ang kapangyarihang itim nilang mag-ina. Dahil para sa kanya, lintik lang ang walang ganti. Nang mga sumunod na araw, natagpuan na lamang si Mama Aryan na wala ng buhay sa makulay nitong kwarto. Gaya ng sinapit ni Kyrie, naliligo rin ang matandang baklita ng sukang itim na galing sa nakabukang bibig nito. Hindi lang yon. Ayon pa sa autopsy ng pulisya, sa pagsusuri ng mga otoridad, natagpuan sa tiyan ni Mama Aryan ang libo-libong karayom. Hindi lang yon, maski sa balat ng braso, tuhod, ulo at likuran ng may edad na bading, may karayom din. Mula sa nagkukumpulang mga tao sa bar na yon, nakiumpok na rin si Juday na nagtatago mula sa makapal niyang itim na jacket. Tangan niya ang laruang manika ng Mama Aryan niya. Winakwak ni Juday ang tiyan ng laruang pambabae na yon.
Napangisi siya na maraming mga nakatanim na karayom sa tiyan ng manika. Isa-isa yung hinugot ng binabaing binata. Ganoon din ang iba pang karayom na itinusok niya sa balat ng laruan. Tama lang ang ginawa mo, anak. Hindi ka dapat makonsensya sa ginawa mo. Maliwanag? Napalingon si Juday nang sabihin sa kanya yon ng mahina sa puno ng kanyang tenga ni Aling Eloisa. Gaya niya, nakabalumbon din ito ng makapal na tela sa ulo. Tila itinatago na nila ang pagkakakilanlan sa alagad ng batas. Oo naman, Mudrakels. Deserve na deserve lang nila yon. Dahil mga manluloko sila. Ibinalik ni Juday ang ulo niya sa harapan. Nakamasid lang siya sa bar habang inilalabas ang bangkay ni Mama Aryan na nakataklob ng puting tela. Ipinasok na ang katawan nito sa loob ng sasakyan patungo sa punerarya. At simula ngayon, Mudrakels, sa tuwing may makikita tayong aapihing mga kababaihan na mga kalalakihan, tayo ang susupil sa kanila. Kukulamin natin sila. Payag ka ba doon, mother dear? Hindi man nakasagot ang kanyang inang nasa kanyang likuran. Ramdam niya na sang-ayon din ito sa kanyang binabalak. Gagamitin lang nilang dalawang mag-ina ang nalalamang itim na karunungan kapag may naargabyadong kababaihan at diskriminasyon ng ikatlong kasarian mula sa kalalakihan. Hinding-hindi sila makakapayag na palagi na lang silang nasa ibaba. Nang sa gayon, makamta ni Juday mula sa hanay ng LGBTQ+A ang pagtanggap. Wakas! Mga kapatid, naiibigan niyo ba ang ating kwento? Maraming salamat ha. Kung hilig niyo rin ang mga kwentong pag-ibig, pakisuportahan naman ang isa ko pang channel, ang Mr. Love Tagalog Story. At pakicomment na rin kung taga saan kayo, para naman alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ko. Salamat uli! Tama na po!